Energia campaign asking people to save energy every Saturday, 1 hour from 8 to 9 p.m. And then another one is we have a MOA with the LGUs para hindi lang nga magutang sang solar panels, so to teach them how to save energy. So our team will go do their inspection of every government building, and then ang isa-isa ho na siya. Each light bulb is in energy savings, ang settings ng aircon, all the equipment. So we hope that they can at least save around 10 to 20% of their electric bills by saving on energy, by practicing energy saving practices. No? So it's a multi-layered activity, and hopefully we can help Panay save on electricity. Secretary, you mentioned kanina about sa pag-install ng battery sa various areas in Visayas, pinsan mga wala pa sang dako nga pag-install. How about in Panay, mga pinaka-batteries? Right now, ang confirm ko lang is about 50 megawatts of battery. We're still checking if there are others sa Panay, but ang palaan ko may mga bago nga power plants pa nga man open, like ang sa Iparas na hydro. I think there's some solar also nga mag-open, and hopefully in the other provinces man, no? But right now, samtang ginahulat because it's hindi na siya nga let's put solar or let's put coal nga in Silida pagka next week you can install. It takes years also to install a coal power plant. So we're installing 50 in Panay, in Iloilo actually, Negros 50 man, Bohol another 15, Cebu another 15, para lang mag-balance lang. So at the time when we have too much energy, like from solar, na hindi nakonsumo tanan, then we can store that extra power when we need it. Paano siya ma-access sa Secretary? Pwede ma-explain It goes with the sa grid na sa grid na siya. So, butang niya siya sa grid, sa NGCP. Mo na nga ang locations very specific. Tapos, mapatsagan nga rin sa NGCP na kulang na. Amo na paghambalya. O yung turn on yun na. May kinanglan. Essentially, the power bank siya. Correct. Exactly. The power bank siya, nga kung kasan, kinanglan, kung maubos sa battery mo, then ma-charge ka na. No? So, ang ano na siya, hindi na siya additional power, it's just power that we Stored. Yeah. So, it's NGCP, hindi na siya nga Ileco or more or ano, no? It will take care of the whole design, the whole grid. So meaning, Secretary, after 1 month, wala na kami sang ma-receive ng mga info nga alert, red alert, yellow alert? Ang energy medyo peculiar, no? Medyo special siya eh. Kaya kung magsasaan demand, kaka-problema kami, kaya isaway sa projections naman, no? Pero kung steady lang siya, then makapulig na siya. Actually, it will lower the number of actually, it will remove all red alerts and lower the number of yellow alerts, no? Pero subong kabay, ang tempo, hindi na naman na-predict na bulayan na kami kay Abby naman, tapos na ang init, galing naman balik pa. So ang demand nag-increase na naman. Hindi ang per kilowatt price ang nag-increase, ang demand, ang konsumo, di ba la? But we're trying our best to contain lang with the batteries. Pero with the batteries, hopefully ma-lessen lang siya. Hindi siya maubos. Hindi siya maubos kay ang increase ang demand na hindi gid makayan. But it's short-term solution na Correct. Until Short-term. I have 3 term solutions. Short, immediate, mid-term, that will take care of us from today up to 2028. Ang long term is those 4 power plants that by 28, 29, 30 na ma-install na siya. So hopefully it will all come together, and I'm supposed to meet with the RDC, with all the governors. May planohon namon nga pati yung mga linya blakayuhon man para sigurado. Ang problema kay kulang ato diri nga dependable na power, kinanglan na import pa kita sa mga Negros, sa mga Cebu. So para pala nga sigurado nga kaya ang sigurado nga may ara kita dapat independent kita, hindi kita pag-depend sa iba nga island. So hopefully we can work that out by together with the RDC. Ang
load plan, Secretary, based in Iloilo, winning sila. Yes, right now, ang base load natin ay agad si hindi ko pag-isipo ng diesel. Ang ano lang, ang mga dako-dako ng PEDC, NPCPC in Concepcion. May expansion sa PEDC, may PCPC, may expansion man. Pero it will take them time to expand. So, most of it are in Iloilo actually. Amo na yung discuss namin kanina ni Gold sa Aklan. Kung kasi pala pwede na mas friendly, Lyman nga umulan direct, no? Although, you have to remember, Iloilo City is one of the fastest growing cities. Ang average growth of demand is 6-7% national. Iloilo is 14%. So we're very progressive. Ang nga kinanglan, so pasubra